Hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon nandito tayo sa may St. Mary Magdalene. So itong lugar na to, ang tawag dito sa subdivision na to ay St. Mary Magdalene. At nandito tayo sa may Malainin, Bago, Naik, Cavite. Ang pag-uusapan natin ngayon yung tungkol doon sa comment ni Sir Glenn Ladasma. So shoutout to sa inyo, sir. Ang comment niya kung pwede daw natin gawan ng video kung ano daw po yung mga documents o mga application para maging beneficiary sa mga pabahay na ating nakikita dito sa ating likuran. So unang-una, yung mga requirements, kailangan nakatira kayo sa isang squatter area at siyempre kailangan may bahay kayo doon sa isang squatter area. Tapos, kailangan din yung LGU ninyo, may project po sila na i-relocate po kayo. Dahil kung wala hong project ang LGU nyo na i-relocate po kayo, hindi rin kayo magiging beneficiary ng mga pabahay na ito na nakikita natin sa likuran. So yun po yung pinaka-primary, no? Yung pinaka-importante. Yung LGU nyo mismo, may project sila, tie-up ng NHA na kayo i-relocate doon sa pinagtatayuan ninyo, sa pinagtitirhan nyo kasi kakailanganin na nila yung lugar na pinagtitirikan ng bahay ninyo. At yung mga supporting naman, supporting document katulad ng unang-unang family picture. So, kailangan may family picture kayo. At yun din, kailangan para maging beneficiary ka, isang pamilya. So, ibig sabihin, may asawa at anak ka. Kasi kung wala, hindi rin kayo magiging beneficiary ng mga pabahay na to. So, yun. Pangalawa, yung ating, tawag dito, marriage contract, birth certificate. So yun yung pangalawa. Silong tayo kasi naambun. Di ba tayo dito? Tago tayo dito. Tago tayo. Okay, so yun. Tuloy na natin. Yun yung isa, birth certificate, marriage contract. So yun po yung kailangan. Pangatlo yung barangay certificate. Nakatunayan kayo po yung nakatira doon sa barangay na yun. So yun yung isa sa requirements na kailangan natin, yung barangay certificate, nakatunayan kayo ay residente doon sa lugar na yon. At isa pa, mukhang wala na naman. So police clearance pala. Police clearance, no? Yun yung mga requirements na kailangan natin if referred. Usually meron na tayong video regarding dito sa mga requirements para sa mga pabahay. Pero dahil nga nag-request si Sir, gawan uli natin para magkaroon ng idea si Sir Glenn Ladasma. So yun lang naman talaga yung pinaka-importante, yung LGU po ninyo. Kasi kung ang LGU ninyo walang project na i-relocate po kayo doon sa pinagtitirhan ninyo na squat na tawag dito, na property ng gobyerno, hindi rin kayo magiging beneficiary ng mga pabahay na to. Okay? So yun naman talaga yung pinakaalam kong basic. Tapos parang to be follow na kung ano pa yung mga hihingi ng initiative. Pero yun yung pinaka parang urgent, no? So halimbawa, tatamaan kayo ng proyekto ng gobyerno. So kailangan talaga kayong i-relocate kasi para bigyan ng daan yung proyekto ng gobyerno. So yun yung mga urgent yun. So yun lang naman yung kailangan. Yung tawag dito yung family picture, birth certificate, marriage contract, barangay clearance, police clearance. Ayun lang ho. So kailangan yung mga birth certificate galing po ng NHO. Tawag dito, NSO. Nabubulol na tayo. At siyempre yung pinaka-importante, yung signal ng LGU na sasabihin nila, o i-relocate na namin kayo kasi gagamitin na yung lugar. At isa pa, kung nasunugan din kayo o hindi na healthy kayo dun sa lugar, no? Sasabihin ng LGU, hanggat wala hong sinasabi yung LGU nyo na i-relocate kayo, so malabo ho na maging beneficiary kayo ng mga pabahay. So nakadepende pa rin ho talaga sa kanila. Like kung gusto naman ho ninyo, meron ho tayo tinatawag na voluntary relocation. So, yun nga lang, napakahirap po noon. So, gagawa ko kayo ng sulat
magsasalaysay at ipapasa ho ninyo yun sa main office ng NHA and then hihintayin ho ninyo kung maaprubahan ho kayo ng NHA. So, pero yung porsyento lang ng maaari tayo mag-beneficiary noon, siguro mga 10% sa 100%. So, hindi ho ganun ka, tawag dito, na pwede nating asahan na magiging beneficiary tayo. Kasi siyempre, nakadepende yun sa kanila, sa NHA. Dahil ang inaano niya lang mo talaga, yung magiging ano talaga ng beneficiary, yung po yung mga nasunugan na nakatira sa isang squatter area, and then yung magiging tawag dito, magiging affected ng mga proyekto ng gobyerno. Meron din naman pong nakatira sa isang private area, isang private lot, no? At siyempre, kinuha na. So, magaling din yung isang LGU dahil yung mga residente doon, nakipag-tie up sila sa NHA at ayun, na-relocate sila dito sa Naik, Cavite. Meron nung ganung case, no, na yung mga nakatira sa isang squatter area sa private lot nabigyan ng pabahay. So depende ho talaga kasi sa sa LGU. Pero yun nga, wala namang pinaka special na requirements talaga na kukunin sa inyo. So very common lang yung birth certificate, family picture, regarding lang sa pamilya ninyo. Kasi sila na mismo yung magsasabi. Pero kung wala ho silang sasabihin, yung LGU ninyo, so medyo madugo ho yun. Yung sinasabi ko sa inyo, yung voluntary. Yung gagawa kayo ng letter, kayo mismo maglalakad pupunta dun sa main office ng NHA. So yun, maghihintay kayo na aprubahan ng presidente ng National Housing Authority. Yun nga yung chance, medyo maliit ho talaga. Iba na mismo yung LGU ang magsasabi na re-relocate na kayo. So yun, madali na lang yun. Ganun ho kabilis yung magiging process. Mga ilang months, 1 month, 2 months, pwede na ho kagad kayong ma-relocate sa mga pabahay na to. Okay, Sir Glenn Ledesma, sana nabigyan ko kayo ng konting idea kung ano yung mga requirements or mga documents na kailangan natin para maging beneficiary. Pero wala naman talagang special na na mga requirements. Very common lang naman. So, siyempre, yung pinaka-special, yung LGU ninyo yung magsasabi na i-relocate kayo. Yung po yung pinaka-effective sa lahat. No? Na requirements, yung say ng LGU. Okay, sabihin, tatanggalin na namin kayo dyan, i-relocate namin kayo sa ganon kasi gagamitin na namin yung lugar na pinagtatayuan ng mga bahay ninyo. So yun, mabilis lang po yun. Tapos yung mga supporting document lang, family picture, marriage contract, birth certificate, barangay clearance, ganun lang ho kadali. At binabalidate po yan ng mismong mga taga-barangay na nagsasabi na sila, residente talaga kayo dyan. Kumbaga may interview na para sabihin. So siyempre sa isang barangay, halos kilala naman ng mga tanod, ng barangay captain, yung mga residente. Kasi hindi naman ganun kalakihan din yung mga barangay talaga. Okay? So yun. Maraming salamat Sir Glenn Ledesma. At shout out sa Hernandez family. So shout out to sa inyo. Okay, so yun, magkita-kita na lang tayo sa susunod pa natin video. Sana, Sir Glenn Ledesma, nabigyan ko kayo ng konting idea at magandang sagot. Kung gusto nyo mag-voluntary, so yun, pupunta lang kayo sa main office, gagawa kayo ng letter, sasalaysay kayo na bakit kailangan maging beneficiary kayo ng pabahay. So yun, pero syempre, maghihintay kayo ng approval nila. At yun nga yung porsyento na maaari kayong ma-approve o maging beneficiary, napakaliit lang ho ng chance. Yung pinaka-effective, yung LGU nyo mismo yung magsasabi na re-relocate namin kayo sa mga pabahay sa ganitong lugar, Cavite, Bulacan, Antipolo, Rizal, so yung mga ganun. Yun yung pinaka-effective sa lahat. So yun lang po yung video natin sa ngayon. Salamat, thank you!